Welcome sa panibago nating pagsusuri. Alam nyo, ngayon, hihimayin natin ang isang napakatinding legal battle na literal na yung manig sa ating lehislatura, yung kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Objectively nating titingnan ang mga ebidensya at susuriin natin kung gaano kabigat ang mga akusasyon ng gobyerno laban sa mga depensang legal na inilatag. So, umpisahan na natin! Okay, let's dive into this. 142 bilyon at 700 milyong peso. Ganyan kalaki. Ito yung halaga ng controversial na infrastructure insertion scandal sa 2025 General Appropriations Act. Ang napakalaking budget na ito, ang mismong naging dahilan kung bakit napilitang magbitiw ang dalawa sa pinakamataas na leader ng ating Kongreso. Kasama na dyan yung voluntaryong pagbaba sa pwesto ni Romualdez bilang House Speaker noong Setyembre. Hindi biro ang isyong ito, kasi sa huli, pera ng bayan ang pinag-uusapan natin dito. Para madali nating masundan, ito ang ating blueprint para sa pagsusuring ito. Una, ang iskandalo at mga masterminds. Ikalawa, ang pamantayang legal. Ikatlo, ang mga depensang istruktural. Ikaapat, ang kakulangan sa ebidensya. At panghuli, ang bilyong pisong tanong. Unang bahagi, ang iskandalo at mga mastermind. Pakinggan nyo itong eksaktong sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano noong April 2026. Sabi niya, quote, yung dalawang masterminds or master plunderers. Sa isang press briefing, diretsahan niyang tinawag na master plunderers sina dating House Speaker Romualdez at dating Senate President Francis Escudero. Ayon pa sa Ombudsman, nasa tail end o patapos na raw sila sa fact-finding stage at nakatakdo ng isang pa ang kaso. Master plunderers, ang bigat ng salitang iyan at ipinapakita nito kung gaano kaseryoso at kaagresibo ang teorya ng institusyong nag-iimbestiga sa kanila. Pangalawang bahagi, ang pamantayang legal. So, ano nga ba ang kailangang patunayan ng batas para maging isang formal na sentensya ang pagiging kilalang politiko? Una, sa ilalim ng ating batas, ang plunder ay nangangailangan ng patunay na ang isang pampublikong opisyal ay nagkamkam ng hindi bababa sa 50 milyong pisong nakaw na yaman. Reclusion perpetua ang parusa dyan. Ngayon, dahil mastermind daw ang paratang, papasok yung tinatawag na conspiracy o sabwatan. Ibig sabihin, kailangang mapatunayan na may pagkakaisa sa layunin at aksyon. Hindi porket malapit ka sa eskandalo o ikaw ang leader ng institusyon ay guilty ka na. Kailangang patunayan ng prosekusyon ang eksaktong kriminal na kasunduan at yung mismong partisipasyon mo. Ikatlong bahagi, ang depensang istruktural. Ito yung tinatawag nilang ang bakanting upuan o the empty chair defense. Hindi lang ito palusot, isa itong lehitimong legal na harang. Kasi isipin nyo, ayon sa depensa, hindi naman kabilang si Romualdez sa Bicameral Conference Committee at lalong wala siya sa tinatawag na small committee kung saan talaga naganap yung matinding negosasyon sa budget, pati na ang mga controversial na insertions. Ayon sa mga source natin, ang mga nagdesisyon doon ay sina Chiz Escudero sa Senado at Soldeco sa Kamara. Kaya ang malaking tanong ng depensa dito, paano ka magiging mastermind ng isang kickback scheme kung wala ka man lang doon sa kwarto kung saan pinag-usapan ang kasunduan? Bukod dyan, idinagdag din ng depensa ang proseso ng tinatawag na The Ratified Act. Himayin natin ha. Step 1, nilagdaan ang BICAM report. Step 2, pinagbotohan ito ng buong Kongreso sa plenaryo. At Step 3, isinabatas ito ni Pangulong Marcos Jr. Ang argumento legal dito ay yung tinatawag na presumption of regularity. Ibig sabihin, kapag ang isang speaker ay tumanggap ng dokumentong ipinasa na ng buong gobyerno, ipinapalagay na legal at tama ang proseso. Hindi siya otomatikong kasabat unless may solidong ebidensya na alam niya na may mga kickbacks doon at kinonsinti niya ito. Pero wait, syempre kailangan nating balansehin yan. Totoong may formal na limitasyon ng speaker. Hindi siya basta-basta nag-uupo ng committee chairs dahil inihahalal sila at wala siyang pwesto sa BICAM. Pero alam naman nating lahat kung paano tumatakbo ang politika natin, di ba? Meron ding informal na impluensya. Ang speaker ang pinakamakapangyarihang tao sa Kamara at may matindi siyang kontrol sa direksyon ng buong kapulungan. Ang malaking challenge ngayon sa ombudsman ay kung paano nila ikokonekta ang istriktong limitasyong formal na ito doon sa aktwal na impluensya na ginamit humano ni Romualdez para isakatuparan ng korupsyon. At ito ang magdadala sa atin sa isang napakatensyonadong tanong. Sino nga ba talaga ang nag-hostage sa budget? Pumasok dito yung liham ni Zaldico na nakadirekta sa presidente. Sabi sa sulat, kinuha raw ni Escudero na hostage ang BICAM at nagbanta pa raw ang Senado na ire-reenact ang budget kung hindi papayag ang Kamara sa 200 billion pesong insertion.
Para sa depensa, pabor ito sa kanila kasi nagpapakita itong nanggaling sa Senado ang pressure at napilitan lang ang Kamara. Pero it's a double-edged sword. Kasi kung na-hostage man ang budget, ibig sabihin may pumayag na taga-Kamara doon sa mga hinihingi ng Senado. Sino ang pumayag sa tainted terms na iyon at may nakinabang ba ng personal? Yan ang kailangang sagutin ng investigasyon. At para lalong gumulo ang sitwasyon, mayroon ding tayong resulta mula sa ICI o Independent Commission on Infrastructure. Humarap at tumistigo mismo si Romualdez dito ng higit 2 oras at nagbigay pa ng sinumpaang salaysay. Ang hatol ng ICI, inirefer nila si Romualdez na walang natuklasang pagkakasala o pananagutan. Nagresign pa siya bilang speaker para hindi makaimpluwensya sa investigasyon. Kahit na fact-finding lang itong ICI at hindi huskado, ang pag-cooperate niyang ito ay ibang-iba sa tipikal na ginagawa ng taong umiiwas sa batas. Paano ngayon ito itutugma ng ombudsman sa paratang nilang ayas? Isa siyang master plunderer. Isa itong napakalaking procedural contradiction. Ika-4 na bahagi, ang kakulangan sa ebidensya. And this brilliantly illustrates kung anong exactly ang kailangan patunayan ng ombudsman. Ito yung tulay na dapat nilang buuin para manalo sa kaso. Makikita nyo sa checklist na ito. Una, kailangan nila ng patunay na alam ni Romualdez yung tungkol sa mga kickbacks. Ikalawa, kailangan ng ebidensya ng mismong direktang partisipasyon niya. Ikatlo, kailangan nilang maipaliwanag yung dynamics ng pressure mula sa Senado. At ika-4, kailangan nilang masagot kung bakit hindi tumugma ang konklusyon nila doon sa non-finding ng ICI. Kapag kulang sila ng kahit isa rito, pwedeng gumuho ang buong teorya nila ng conspiracy. Ika-5 bahagi, ang bilyong pisong tanong. Bakit ba natin pinag-uusapan ang lahat ng legal hurdles na ito? Kasi sa huli, tayong mga taxpayers ang tunay na biktima rito. Yung 142.7 billion pesos na insertions, inilagay yan sa mga proyektong halos imposible ng ma-audit. May budget layering, may mga inuulit-ulit na proyekto, at isipin nyo, mga flood control projects na nasa mga lugar na patuloy pa ring nilulubog sa baha hanggang ngayon. Kapag nagkamali ang pamahalaan sa pagbuo ng kasong ito at napawalang sala ang mga akusado dahil kulang ang ebidensya sa teoryang mastermind, makakatakas ng tuluyan yung mga totoong nagnakaw. Kaya iiwan ko sa inyo ang pinakamahalagang kaisipan. Saan napunta ang pera? At sino ang personal na nakinabang? Kung walang matibay na ebidensyang kaso, mababasura lang ito at mananatiling palaisip ang tanong na ito. Ang tunay na hustisya ay nakabase sa matibay na ebidensya laban sa mga tamang tao at hindi lang kung sino yung may pinakasikat na pangalan nung pumutok ang iskandalo. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito at hanggang sa muli, manatiling mapanuri.